Humahango si Sisa pauwi sa kanilang bahay na gulong-gulo ang isip. Tila nawawala na siya ng pag-asa at ang kanyang paligid ay nagdidilim, litong-lito sa mga pangyayari. Malapit na siya sa kanilang bahay nang matanaw ang isang gwardya sibil. Nagpatuloy ng paglalakad hanggang sa mapalapit siya sa sibil at nag-anyong walang napansin. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niyang tinawag siya ng isa. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina na magnanakaw. Sabihin mo ang totoo, kung di tatalik sa puno yun at babarilin. Naparito ako upang umiin ang iyong mga anak. Nakatanan yung malaki sa may tinatago yung maliit. Ginoo, matagal-tagal ko na pong hindi nakikita si Crispin. Kung gayon, ibigay mo lang sa akin ang kwalta at ikay ay aking papalayain. Ginoo, hindi po magnanakaw ang aking mga anak, kahit sila po ay nagugutom. Kung gayon, sumama ka na lang sa akin. Habang naglalakad ay napagitnaan si Sisa ng dalawang sundalo. Halos mamatay siya sa kahihiyan. Tinakpan niya ng dalang payong ang kanyang muka at pikit matang naglakad. Patuloy silang naglakad hanggang sa makapasok sa loob ng bayan. Narinig niya ang tunog ng batingaw pagkat kakatapos pa lamang ng misa mayor. Nagmamatulin si Sisa sa paglalakad upang huwag makasalubong ang mga tao palabas ng simbahan. Ngunit wala siyang magawa. Kalat sa lahat ng dako ang mga tao. Tumagal ng 2 oras ang pagkapiit ni Sisa sa himpilan nang halos mabaliw sa mga hirap na tiniis. Nakalugmok siya sa isang sulok at kusot-kusot ang buhok. Tanghaling tapat na nang nalaman ng alperes ang nangyari kay Sisa at napagpa siyang ipagpawalang halaga ang bintang ng kura. Iyan ay gawa-gawa lamang ng Friday. Kung nais niyang mabawi ang mawala, hindi niya ito kay San Antonio. Dahil sa kapasya ng alperes, pinalaya si Sisa na halos ipagtulakan dahil ayaw nitong kumilos sa kinalulugmukang tabi. Nang nasa gitna na siya ng daan ay walang imik na pumanhik. Nilibot ang kabahayan, pumanaog at muling naglakad. Tinawag niya ang mga anak. Crispin! Basilio! Ngunit tanging ang lagaslas ng tubig at kaluskos ng mga dahon ng kawayan ang kanyang naririnig. 3 araw ang nakalipas mula ng pagpupulong sa tribunal. 3 araw at gabi ang iniukol ng San Diego sa paghahanda sa nalalapit nilang kapistahan. Naging usap-usapan ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel. Marami ang natuwa dahil ang dalagay labis nilang kinagigiliwan at hinahangaan ang taglay nitong kagandahan at kahilingan. Maging si Padre Salvi ay napag-usapan din. Marami na ang nakapansin sa kanyang pagbabago. Ayon sa kanyang mga ikinukumpisal, wala ito sa sarili kapag nagmimisa at madalas na natitigilan. Hindi na rin siya nakakapag-usap at ang nakapagpapalala ng bulong-bulungan ay ang dalaw ng ilaw sa kumbento na nagliliwanag kung gabi kapag dinadalaw ni Padre Salvi si Maria Clara sa bahay. Lalong naging maalab ang usap-usapan nang dumating si Juan Crisostomo Ibarra sa San Diego. Mula sa kabisera ng lalawigan sa isang bintana ay makikita ang magsing irog na nag-uusap at nagpapalitan ng magkahulugang sulyap. Ngayon, susulatan ko ang aking mga kaibigan upang magsidalo at gawan mo sana ng paraan huwag makasama ang kura. Natatakot ako sa kanya. Alam mo naman ang kaugalian dito sa atin. Naririto siya at mainam naman ang pakituturo niya sa akin. Hindi nagluwat ang kanilang pag-uusap at ang kuray dumating. Nagaanap na ang dilim nang si Ibarra ay nagpaalam. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya sa daan. Ginoo, hindi niyo po ako kilala, ngunit 2 araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba ikaw sa akin? Ihihingi ko lamang po sana ng tulong ang aking asawa at ang aking mga anak. Ang aking mga anak po ay nawawala at ang aking asawa naman po ay nawawala na ng isip. Nagmamadali ako. Sabihin mo na lang sa akin kapag tayo naglalakad. Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa nang hindi pa nagtitilaukan ng mga manok sa madaling araw. Kasama ni Maria Clara si Sinang, ang pinsan niyang masayahin, si Victoria ang laging walang imik, si Iday na may kagandahan, si Neneng nagmaganda at palaisip. Maria Clara, ang kisig naman ng nobyo mo na si Ibarra. Natural na lamang yun sa kanya. Ang mga biruan ng mga
bagay na tigil, narinig nilang dumating si Ibarra at nag-abot ang kababaihan at si Ibarra. Ang bangkero ay isang binatang may matikas na anyo, matinong mapangangatawan, maitim, mahaba ang buhok at sa damit niyang kamisa chino ay maaaninag ang mga siksik na laman sa kanyang mga bisig. Elias, kami ay handa na. Kami ay iyon ang ipagsagwan. Opo mga binibini. May buhaya! Ang bangkero! Salamat sa inyo, senyor. Ililigtas mo ang aking buhay. Ako nga pala si Alias. Walang anuman iyon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Ako naman si Jesus. Naging masiglaw silang muli, ang magkakasama ay lumunsad sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibarra at inihanda ang kanilang mga pagkain sa lilim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malmaw na batisan. Nagpahatid si Padre Salvi sa kagubatan matapos makatanggap ng misteryosong liham. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng mga tinig. Nagtago siya sa mga puno at kawayanan. Nakita niya ang mga dalaga na naglalakad. Pinigil na lamang niya ang kanyang sarili na sundan ng mga dalaga at sa halip ay sinanap na lang ang mga lalaki. Nakita niya ang mga lalaki na naghahanda para sa maliit na pagsalo-salo. Aalis na sana siya ngunit nakita siya ng isang alperet. Paano po kayo, Padre? Nawawala yata ako. Halika po, sumama kayo sa akin. May inahandang salo-salo sina Maria Clara at Ibarra. Sumama nga si Padre Salvi sa Alperes upang makisalo kina Maria Clara, Ibarra at Victoria sa kanilang munting handa. Hindi naiwasan ni Padre Salvi na magkwento patungkol sa nangyari kay Padre Damaso. Ang sinaw na nakit ni Padre Damaso. Sino pinaghihinalaan mo, Padre? Siya rin ang nagbato ng tubig. Sisa, narinig ka pala. Halika si mga kasama na dalang isali-sali. Sinundan ni Ibarra si Sisa ngunit bigla na lamang siya pinigilan ng isang sundalo. Alam mo ba kung nasan si Alias? Matagal ko na siya hindi nakakita. Bali-balita na kinukup mo si Alias. Hindi kaya tinatago mo siya? Wala na kayong pakay kung sinong pinapatuloy ko sa aking bahay. Buena, magpapatuloy pa rin kami sa paghahanap kay Alias. Maraming salamat, Ibarra. Ikaw ba? Ah,